Oh, naiyak ako. Hindi ako maiiyak. I know it's cliche, but it will always have to be my mom's. You know, I always see her grit when it comes to finances, also emotional stability, how she deals with her problems. I really look up to her with that. As someone who loves pageants, I really love Catriona Gray. She is admittedly a stubborn person if you watch her interviews, and I appreciate that because she always has her own vision for herself. And I resonate with her with that because I'm also a stubborn person when it comes to my vision in life. I always want the things that I want in my life to be followed. Of course, my mom. Kasi hindi ako gantong mom right now. Yung kung paano mag-love, paano mag-take care ng kids. Kung hindi ko nakita sa mommy ko. Lahat ng mga imposible, nagagawa niyang posible. And right now, nakikita ko kung gaano pala kahirap maging mommy. So, siya talaga yung nilook up ko. Also, gusto ko kasi lumaki yung mga anak ko kung paano ako lumaki. Ang pinaka-inspirational woman talaga sa buhay ko ay ang aking mother. Buhay pa yung nanay ko, maarte lang ako. Naniniwala ako, i-quote nyo ako dito, lagay nyo to sa Twitter, sa TikTok, na babae ang nagluwal ng lipunan na to. Kung walang babae, wala tayong lahat. Kaya, mataas yung respeto ko sa kanila. Especially sa mama ko, kasi, ate, ang hirap magpalaki ng bata, no? Ang hirap magpalaki ng bata, at batang bakla pa. So, please welcome my mom. It's really all the women na sobrang unapologetically themselves. Yung mga babae na nai-inspire talaga ako at this point of my life ay yung mga type ng babaeng walang pakialam sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa kanila. It is so easy kasi to judge women. If hindi ka too feminine, you're judged. One thing na talagang na-inspire ako kapag nakakita ko ng babae na she knows who she is and she lets other people see it. So, ganun lang. Parang, kaya ano bang hinihintay mo? Sorry, hindi ko talaga mapigil.